So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, gaya ng sabi ko sa inyo, yung month of April, syempre, request videos pa rin yan, pero most of the time, or most of the battle na re-reviewin natin is yung mga galing sa PSP. Kasi marami pa akong hindi nare-review dito, marami pa akong hindi pa napapanood, lalo na yung PSP, Cebu. Hindi ko pa masyado napapanood yung mga non-tournament battles doon. Yung PSP QC, iilan lang kasi yung naka-upload sa ano nila, sa channel nila. So baka yung iba is nasa Facebook. So hindi ko alam kung paano natin re-reviewin yung mga battles na sa Facebook. Baka kasi may mga ads doon 'di ba? Tingnan natin kung paano. Pero sa ngayon unahin natin yung mga battles sa PSP Cebu. Pero nakita ko to, Righteous One vs Jonas, yung PSP QC nung January ata to. Napanood ko to ng live and ayun, tignan natin. Medyo matagal na. 4 months na or 5 months na yung nakalipas. Tama ba? Or 3, something. Basta, 'di ba? Ayun, Righteous One versus Jonas. Wala pa naman nag-request ng battle na to, pero yung mga susunod na re-reviewin natin, yung Rapido Lux, may nag-request nun Basta lahat ng non-tournament battle sa PSP nung sa Cebu, panoorin natin 'yon. Okay? Review natin 'yan. So ayun, gusto ko rin panoorin sana yung yung mga tryouts, yung PSP tryouts, yung kila Jos, yung kila Kilua, Ets, 'di ba? Panoorin din natin 'yon, reviewin din natin 'yan soon. Okay, ngayon review na natin 'to, Righteous One versus Jonas. Let's go. Pinili niyang mauna si Jonas, ikala-4 na laban ng gabi, pangil sa pangil, sagbangan na! Let's go! Kanina pa tayo dapat. Okay. So, kanina pa tayo dapat. Totoo 'yon kasi na-late si dito, si Righteous One. So sobrang na-late siya. Ang tagal na mag-umpisa yung yung battle na to. Ang tagal mong dumating, Brad. Alam nyo ba kung bakit siya na-late? Yung wheelchair niya naklamp. Tapos pagdating pa, puta, kala mo kung sino. Inaangat pa sa stage, kala ko Santo Niño. Pero bago ako mag-umpisa, pwede ba natin siyang palakpakan? Maraming salamat, pwede na natin siyang pagtawanan. Siya nga pala si Righteous, ang artist na may arthritis. Pero malupit yan sa rhyming, magaling din sa writing. Kumpletos Ricardos na battle rap MC, kaya lang di kayang mag-jogging. Alam niyo ba yung dalawa niyang hita? Grabe, napakahina. Sobrang lambot, parang istro na idinaan sa kandila. Yan ang napapala mo, Brad. Kakasali mo sa frat. Kakapasok mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Kakasali mo sa kapatiran, napatiran ka ng ugat. Ina kasi, tagal mong dumating. Tingnan mo, pati tuloy yung verse ko, late na. Yan ang napapala mo, Brad. Kakasali mo ng frat. O, sumali to ng fraternity. Kaso pinagtripan siya at kinawawa. 10 palo lang kailangan, ginawa sa kanya, 1 tusawa. Puta, pinalo siya ng pinalo nang walang kalaban-laban. Kung makikita nyo lang si Gago, para siyang labahan. Alam nyo pa kung anong masakit. So, para siyang labahan. So, dati, 'di ba? Or di ko alam kung ginagawa pa 'yun sa province, no, kung naglalaba sila sa naglalaba sila kung paano sila maglaba. Yung parang pinupukpok 'yun. So, ganun sila maglaba. 'Yun, ganun sa probinsya. Hindi ko naman na alam
Hindi ko ma-explain sa inyo ng maayos yon kasi wala akong gaanong alam doon. Basta nakikita ko lang minsan sa movie na papanood ko, ganun. Diba? So ayun, yun yung tinutukoy ni Jonas dito na yung palong-palo ginawa para siyang labahan. So ayun. Alam nyo pa kung anong masakit pagtapos ng lahat? Yung sinalihan niya, hindi pala acro, puta, acrobat. Kaya lahat ng sakripisyo mo ay nawala rin. Kasi pagtapos mong makasali, hindi ka makatumbling. Pero seryoso, ito suggestion lang para sa income mo pandagdag. Bukod sa pagra-rap, ba't di ka kaya mag-motovlog? Kasi para ka rin naman nagmumotor. Pag yung kamay mo nakaganyan. Isang helmet lang tol, tas kamerang maliit, palag na yan. Tangina kasing kamay ng puta. Laging nakabaluktot, tanginan to ang kulit. Ganyan na ganyan yung mingming namin pag nanghihingi ng tinik. Hindi mo malaman kung naiihi o nagtitigil ka ng tae. Laging nakaganito yung daliri, parang nagtitikol na maarte. Pero kahit ganyan ka, sa Diyos ay magpasalamat. Kasi ginawa ka pa rin niyang tao. Sila yun ka dapat. Kaya yung kapansanan mo, hanggang sa langit mo dadalhin. Kasi kahit maging angel ka, naka-wheelchair ka pa rin. Sinadya talaga ng Diyos na ikaw ay di na makalakad. Para lang iparamdam sa'yo kung ano ba ang gulong ng palad. Yeah, maganda yun. Ang buhay mo kasi si Hercules ka. Mayabang ka't nangaapak. Kaya ngayong pangalawang buhay mo na siningil ka para magbayad. Pero kahit ganyan lagay mo, tol, dapat ka maging proud. Kasi alam mo, ano advantage mo sa amin? Hindi ka nagkaka-gout. Alam mo ba yung gout, tol? Tangina, sobrang kirot. Alam mo kung ano nakakainis doon? Ang hirap pag umiyot. At speaking of iyot, alam nyo ba na may nalaman ako sa kanya? Isang nananahimik na itik ang minuleska ni Tanga. Nung una, hinihimas-himas lang daw. Tapos kinakandong-kandong pa. Puta, maya-maya lang, kinakandong-kandong pa. Kadiri, utang ina. Time na. Round 1. Tang ina, kadiri naman yan. So, ayun, syempre, Jonas, halata din sa sulat ni Jonas na para sa akin halata kay Jonas doon yung sulat niya is hindi parang for entertainment lang, no? Parang bonus na lang kung kung mananalo siya o hindi. Pero sa pinakita niya more on jokes, 'di ba? Jokes, entertainment. Halata naman hindi siya masyado nagseryoso dito. Yun lang yung mga patama niya kay Righteous. Hindi niya masyadong sinulatan ng mga malalalim or alam naman natin kaya ni Jonas magseryoso 'di ba? Magseryoso. Tingnan niyo na lang yung laban niya kay Castillo. Tingnan niyo na lang yung laban niya kay Kayram. Although yung kay Kayram may mga ano pa rin doon, mga jokes, pero yung kay Castillo na laban niya is kakaiba, 'di ba? Seryoso siya doon. Nagseryoso mode si Jonas. Pero ngayon back to the battle, yung round 1 ni Jonas dito para kay Righteous is hindi ganun ka-DN pa. So more on entertainment, jokes yung hain niya dito. Tapos nag-joke pa siya rather, 'di ba? Nag-joke siya. Nag-joke siya. Ayun, more on jokes, tas nag-joke. Yun lang yung sabi ko. So yung effective naman yung mga jokes niya na binato niya kay Righteous. So yan, medyo syempre nagantay lang ako ng isang solido na punchline, pero feeling ko nagpigil si Jonas sa round na to. So yan, pakinggan natin Righteous. Righteous one, let's go!
Ako mismo! Yo, dinig ba? Baba ako eh. Ikaw na mag-adjust, pilay ako eh. Yan. Parang mahirap, tol. Yung lang nagsulat ng diretso eh. Let's go! Nakakatawa talaga yung mga linya kanina. Kaya ang hirap ma-enrage. Sarap battle career mo, bibigyan ko ng bago na page. Pag tinadyakan kita, kung ako acrobat, sisirko ka sa stage. Ang yabang mo naman, Jonas, puro kasatsat. Sila yun ako dati, malakas yun pumalakpak. Oh. So, girl, gravity. Si Pilay pinatawag para kumapak sa palaro ni Paring P. Sa wakas, makakabili na ako ng gamit sa studio at Jollibee. Makakaltukan ko na rin si Badakit niya kasi Aldi G. Pangil sa pangil, laro ng Pilay sa paleng. Ano to, Pibos? Charity! Boss naman, lapit mo kay boss. Boss naman. Alam ko naman, na humingi ako sa'yo ng laban. Hindi ko naman to kasalanan, pero di ko inasahan na ganito ka pala mag-trip ng dalawang may kapansanan. Gago. Pero sige na nga. Sige na nga, sinulatan. Kung na para makalaban, hindi ko to papalagpasin. Alam kong di maiiwasan ang pa ako ay asarin, pero sana ngayong gabi, bigyan mo ako ng pantay na pagtingin. Dokling ang puta. Yeah. Nahirapan yung tasan natin sa outlet mamaya. Yo! Sabi nila kailangan daw galingan ko pagkalaban ko to. Kailangan tibayan ko yung mga hirit. Pero marami rin nakukupalan sa iyaw. Mga pasimple lang na nabibuisit. Mga hipokritong plastic na pinili na lang manahimig. Tol, hindi kaira, masar na kasar sa'yo. Kasi ang pangit mo daw tumitig. Pero hindi, sige. Seryoso, bilang tropa naman kita. Bibigyan kita ng maangas na promo. Yung talagang matibay na play. Akin na yung mata mo. Palitayin lang pa ako. O, di ba? Yan ang patas na trade. Kasi, yung ibang mga rapper dito, nagpupunta lang para mag-flex at sumalang. Ako yung mindset ko pang pibos, businessman, pareho kami makikinabang. Kasi, hindi naman ako yung tipo ng tao na naghahangad para kahit kanino mapahamak. Sabi mo kanina, palyado nga yung pa ako, paano ko makatututo ng mga bak? Kaya sa tunay na buhay, believe pa rin talaga ako. Akalain mo, love at first sight yung asawa mo sa'yo? Pero ako, malas mo lang. Isa akong kabaliktaran. Kahit makailan tingin, di magawa nakabahan. Dahil alam kong ang laman na sulat mo, ikabalbalan. Nung si Pilay, bangkay naman ni Jonas sa iyong akbangan. Alam mo, yung kanta mo na MP Light, sound trip ng papa ko pag nagmamaoy sa street namin, nagmamaoy. Solid! Hit song? Yung banayad talaga sa air drum. Pero doon ko napatunayang hindi ka tunay na kaibigan. Na-inspire ka daw niyan i-record nung sa live nagwawala si Lip Cram. Habang si Paring Uldo nagmamaktol, siya naman nakaantabay. Inagawa niya lyrics yung mga gamit na pinapalipad-lilit sa bahay. Sabi niya ba naman, yung TV ay sira na, wala na yung antena. Pukin ang ina-outso, grabe talaga. Tapos isa na lang natitirang paanong, buti nga yung may bahay. Takanan to. Pero okay lang, relax. Di mo na maiibsan pa. Tulad naman na sa'yo. Feeling mo hustler ka porket pera dumodoble kapag tinitingnan niya. Ang ilan to. Cute mo no? Pero, sarap battle mabisa. Sa kanila, panalo to. Lugi talaga akong kalabang ka eh. Unang tingin mo pala sa akin, ang dami mo ng angulo. Ako, aminadong hindi brusko sa panlabas. Pero pinilit na ikayod ng kinayod hanggang sa estado kumatas. Nagkaroon ng kampanteng pamumuhay na walang takot na bakas. Pinakita sa duling na ito ang tunay na lakas. Time. Okay, so ang mga anggulo na ginamit ni Righteous dito is yung kinausap niya si Boss P, humingi ng battle,
Tapos, yun, yung humingi ng battle, kapansanan. Ayun. Tapos, yung bandang dulo. Yung, hindi ganun, yung kasi madalas na kasing inaanggulo kay Jonas yung, yung sa mata niya. 'Di ba? Yung, di ko alam kung ano meron sa mata ni Jonas, kung hindi naman yung duling 'di ba? Hindi naman yun. So, sinasabi nila banlag daw or what, 'di ba? So, hindi ko kasi napapansin na kapag nakikita ko si Jonas, hindi ko masyadong napapansin yun. Real talk yun. Ilang beses ko na nakita si Jonas, ilang beses namin na sa mga picture, di ko naman napapansin yung mga ganun. 'Di ba? Pero ayun, masyado na kasing nagamit kay Jonas yung ganong angulo. So I think kung gagamitin ni Righteous yung ganong angulo, is naghanap siguro ako ng in a creative way kung paano niya gagamitin yung ganong angulo na sobrang gasgas na kay Jonas. And then hindi nangyari yung creativity na hinahanap ko, kasi kung paano ginamit ni Righteous One yung angulo na about dun sa mata, is ganun at ganun din yung yung mga nagagamit kay Jonas before or sa mga past battles niya. Tapos ineffective din yung performance, medyo antagal din ng hindi niya nakuha yung momentum niya dito, no? So unlike kay Jonas na inaangat niya yung performance niya through jokes, yung kay Righteous kasi yes, pasok yung rebat, pero sa overall performance hindi siya ganun ka effective, 'di ba? Yun lang yung masasabi ko. Bigyan ko ng 7 points dito si Righteous, at bibigyan ko ng 8 points si Jonas. 8 lang kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi naka-battle mode si Jonas dito eh. More on jokes, entertainment. Wala rin gaanong mga mabibigat or impactful na mga linya or bars. Tapos, nag-joke pa siya. So, yun. I think 8 is the convincing score para kay Jonas sa round na to. 8-7. Jonas. Round 2, Jonas! Let's go! Tanginan to ni Pilay, pumapalag. Baka hindi mo alam, iba yung duling sa banlag. Banlag, nandito yung yung duling nandito sa... Tanginang Pilay ito, mga asa na lang, hindi pa tama. Aaning-aning. Ngayon, sabihin mo kung sino sa atin ang may problema sa paningin. Tanginan to ang puta, inaasar pa yung kanta ko na Pilay. Ikaw nga may kanta Pilay. Sila yun daw siya. Tanginan to. Pilit niya pang inaangat. Ikaw lang yung kilala kong sila yun na sa dagat, naglayas. Garay. Garay. Round 2 game. Alam nyo ba style na ito? Ganito. Bubuo siya ng tugma na sa kapansanan niya patama. Lalaitin yung sarili at gagawin niyang halimbawa. Yayakapin yung kutsa, yan ang karakas niya't panata, tas gagamitin yung paa para lamang magpaawa. Tapos biglang mag-i-English na para bang matalinong tulig. Nag-i-English ka pa, sa Tagalog nga ang hirap mong intindihin dahil dyan sa tabingi mong bibig. Pero alam nyo ba kung bakit ito nag-i-English? Kasi mayaman to, mga boss. Kaso lang, pag binibilan siya ng mami niya ng skateboard, mukha siyang namamalimos. Ang hilig pang mag-freestyle. Walang handa at sulat. Di na nga nailalakad yung paa, di pa pinapatakbo yung utak. Pinapakita mo lang sa kanila kung gaano ka kakupad, kung sino pang tinutulak siya patong di makausad. Kasi paano may ugali? Alam nyo bang binigyan ni Zaito to ng gig? At nagsabi sa iyo yung tao na may cut siya. Maayos naman daw kayong nakapag-usap at yun nga raw pumayag ka. Pero pagtapos ng event, pagkuha ng TF, tumakas na.
Nakuha mo pang manggulang sa ganyang kalagayan, dapat nga pumatas ka. Pangina, hindi binigay yung kalahati ng tao nitong kalahating tao. Grabe ka, iho! Ikaw lang ang kilala kong lumpo na nanakbo ng 10,000. Kaya kinarma si Gago. At ang nangyari sa kanya sa ending, nawalan na siya ng movement na parang intro sa live selling. Okay. Kaya di na rin ako magtataka kung sa battle rap, mawalan ka na rin ng papel at mapunta ka sa antas na mas nirirespeto na sa'yo si Tokel. Lahat ng kasabayan mo puro old god na at matataas na level. Ikaw lampas 1 dekada ka nang bumabattle, hindi ka pa rin tricycle! Oo, sobrang tagal na itong gumigera. Pero lahat ng laban, puro pangit. Paano mo nakukuhang tumanggap ng talent fee na walang pinapakitang talent? Lagi niya sinasabi, pasensya na tol. Di ko lang magilapan kasi ang daming problema. Pukin ang inang yan. Napakawak na dahilan. Huwag kang tatanggap ng laban kung di mo kayang tayuan. Kasi ako, lahat ng laban ko noong nakaraang taon, dugot pawis ang inalay. Pinagsabay-sabay lahat ng racket, di nangalay. Nasa Batang Quiapo, may music, daddy's duty pa ako sa bahay. Kaya kung yayabangan mo lang ako ngayon ay nagtutulo ka lang ng laway. Kaya pag eto bumatel dito na walang ensayo at sanay, asahan mong hindi ka na makakaulit at makakabalik sa inyong bahay. Kasi ipapadukot ka lang naman ni Boss P, pati yung tagatulak mo damay, ipapasako kayo ng sabay at ipapatapon kay Kuya Mamay. Okay, so same performance kay Jonas sa ano na to. Sa tingin ko talaga may pagpigil no kay Jonas dito para mag-spit siya ng mga mabibigat na linya. So yun lang, kung ano yung round 1 na pinakita ni Jonas, ayun lang din naman yung pinakita niya dito sa round 2. Sa mga linya na na-execute niya is hindi ganun kabigat yon, hindi ganun ka-impactful yon para kay Righteous. May iba na hindi tumatama, may iba na tumatama pero hindi nga ganun ka sumusugat yon. Yun lang yung napansin ko. Tapos entertainment pa rin, jokes. Pero yun, sa tingin ko talaga hindi talaga ganun ka battle mode si dito, si Jonas. Yun lang sa tingin ko. Hindi ganun kabigat yung mga returns niya, 'di ba? So yun, Righteous tayo. Righteous one, let's go! Kumuha pa ng kwento. Tungkol daw kay Saito, yan ang nakakabwisit, bro. Hindi ko naman ninakawan yun, hindi nila talaga sinabi na yun yung TF ko. Ano? Masakit? Sumusobra ba? Alam ni Boss Jan yan, yung TF ko, tinatago, tapos pinandodrogan niya. Huwag ka na magshabu Saito, magkoka ka. Okay? Wow! Hindi ko ine-expect yun, bro. Akalain mo, tinawag mo akong lumpia. Ang napilay pala ako, hindi ako na-inform. O baka sabihin nyo naman kanina, binanggit ko yung matambok niyang mata. O, pagbigyan nyo na ako. Ngayon ko lang ito mararanasan. Kaya pala ganyan mga ugali nyo sa akin, no? Sarap pala manlait ng taong may kapintasan. Pero, isipin mo yon, yung PWD pala manlait ng PWD. Pwede? Ano, PSP, pwede? Pwede? Pero mapunta naman tayo sa ibang mga parte. Katulad ng pagiging presko niya sa personal. Sa harap ng tao, bait-bait! Pero pasimple na maigo. Nung minsan nga, tinawagan ako. Nag-ayapan ng mall to si Iho. Nag-window shopping pa siya mismo. Nabilib ako. Kala ko talaga pamimili yung family and friends. Papahirapan lang pala magpakabit yung mga sales lady ng call taklets. Kilak ina mo.
Ba't yun yung mga trip mo sa buhay, ha? Contact lens, Doc Len? Talaga? Contact. Hirapan na pala magpakabit ng contact lens. Eh, alam mo ba? May kapal ka man ng apog to degrade me. Eh, mas masakit pa nga manood ng battle mo eh. Dapat, bigyan tayo ng 10,000, makipagtitigan ka kayo kay Shay. Titigan nga kayo? Ang labo nun. Nagsusumiksik sa Batang Quiapo itong taga-Bulihan ay taga-Tondo na ngayon. Ang gulo ng address mo kahit na tiny yung mundo, di ka pwede sa where you're from. The stage is where I belong. At kahit sino mang umangal, ayos lang sa akin yun, ginagawa kong imposible ang mga bawal. Kaya malabong mapahupa kahit saan makarating. Kaya sa mata lang lagi nakapunto ay diretso man tingin. Kahit sa pagpapaagos, paalalang, paagapay lang sa plano. Tuwing paalis ako ng bahay, paagapay din dehado. Pero paaksyong nilalabanan ng paakyat ng mga hamon, ng matapang matapat, matalisod man mukha ko. Matagpuan pa mang matamlay ay paamba pa rin palagi. Tuwing paambo ng langit ay paakyat ng bahaghari. Matapos ang mga salitang matabil, matalino, at malalim na itinugma ko. Sa mga paanto at sa mga mata mo, ipapakita kong magkaiba tayo. Pag kayo yung nabubutasan, kailangan may panapal kayo palagi. Pag tinatawag na bobo mag-rap, squatting, kupal, wala ako respeto mga pare. Pero pag ako yung tinatawag na supot, bungal, tululaway, nakakatawa. Sensitibong walang utak na nakakatanga. Mga yumaman at lahat, mukha pa rin walang makain. Kung bastusan ang pagkatao, gusto mo, Jonas, pakita na lang natin. Time. Okay, sa round 2 ni Righteous, syempre nag-choke siya. Tapos, hindi na niya nabawi yun. And gaya ng sabi ko sa inyo sa round 1, hindi niya nakuha yung momentum niya doon. Natapos na lang yung buong round ni Righteous doon. Pasok yung mga rebat, pero yung sa momentum, yung pinaka-returns niya is hindi ganun ka tumatama yun. Pagdating sa round 2, ganun din, pero syempre, may choke. Nakita natin yung may choke siya doon. So, yun. Round 1, Jonas yun. Round 2, Jonas pa rin yun. Mas consistency si Jonas from rounds 1 to 2. Naitawid niya na maayos yun. Even sabi ko nga hindi naka-battle mode si Jonas dito. Kitang-kita naman na mas lamang si Righteous. Ay, mas lamang si ang pangalan nito. Si Jonas sa content, no. 'Di ba? So ayun. Wala naman masyadong explanation siguro dito. Halata naman na rounds 1 and 2 lumamang na si Jonas sa part na to. So 7, pwede kong 6, pwedeng 7. So hindi kasi statements kasi yung yung mga sinasabi ni Righteous dito no. Hindi pang battle para sa akin, hindi pang battle, hindi mga punchline. Nagkwento lang siya, 'di ba? So yun, sige. 7 for mali. 7 sa round 1, 6 sa round 2. So 13 points para kay Righteous. May 16 points naman si Jonas sa 1 and 2. So round 3. Round 3, Jonas! Nagpapakabit daw ako ng contact lens. Tanginan to. Ikaw nga stand pinapakabit mo. Buti pa katol, may stand. Stand? Katol? Stand katol. Pag pinapanood kita mag-rap, pre, ako yung nahihirapan. Round 3 na, again. Okay, may i-reveal na ako. Ubo ka ng ubo! Hindi ko malaman kung nadidistract ako o puta mamamatay na to. Hindi naman sa pinag-overthink ko kayo. Pero minsan ba naisip nyo na paano pala kung isang malaking prank lang yung pagkalumpo nito?
Oo, noon pa natin siya nakikitang naka-wheelchair. Matagal niya na tayong nililinlang. Righteous one, hindi ka lumpo, tang ina mo, tamad ka lang. Paano ko nasabi? Kasi pumunta ako sa bahay ninyo, gago. Pagpasok ko sa loob, merong wheelchair, walang tao. Kaya dumiretso ako sa banyo at sa nakakabiglang tagpo, naabutan ko to si gago, tumatae, nakatayo. Ano, magpapanggap ka pa? Ulul, hindi sa'yo bagay. Lumpo, pukin ang ina, tas may treadmill sa bahay. Sige nga, sabihin mo sa amin bakit may treadmill doon na nakaharang? Ano sasabihin mo sa akin? Doon ka nagpa-practice gumapang? Tsaka kita naman sa katawan, puta, kahit pa magsinungaling. Kung di ka talaga nag-e-ehersisyo, ba't payat ka pa rin? Kasi isipin nyo, si Apok, 2 years yung nag-workout para lamang siya'y pumayat. Ikaw hindi ka naglalalakad tapos hindi ka bumibigat. Kaya Joshua Beringer, wag mo na kaming ginagawang tanga. Paano mo nagagawang humarap sa kanila na may scripted na paa? Paano mo nagagawang humarap sa kanila na may scripted na paa? Kasi, pati yung patabingi-tabingi mo ng bibig, alam ko hindi yan inborn, gago ka ba? Side effect lang yan ng droga nung nagsasyabu ka pa. O, hindi? Hindi? Ulul ka, wag ako. Tumabingi lang ang bibig mo, kakaganto. O, hindi to nakakalakad. Saka yung pagtulo-tulo ng laway mo, alam ko, sinasadya mo yan. Para di mahalata ng mga babae ang iyong kamanyakan. Kasi pag meron chicks, lalo na sa kanyang harapan, puta, yung laway niyan parang tsunami sa Japan. Pati yung pagtabingi mo ng bibig, hindi yan inborn, gago ka ba? Side effect lang yan ng droga nung nagsasyabu ka pa. Kaya pala nakakaalis tong hayop na to kahit wala siyang katulong. Kasi tong addict na to, pukin ang ina, sanay na sanay magpagulong. Kaya sabihin mo na sa kanila kung ano ang totoo. Di mo kailangan ng taga-tulak, taga-serve kailangan mo. Kaya ngayon sinabi ko na sa kanila ang totoo. Paano na? Umaasa ka pa rin ba na mapapaniwala mo sila? Umaasa ka pa rin ba na mapapaniwala mo sila? Wala na tayong dapat mag-usapan, tol, talo ka na. Kasi kahit sa boxing, ang player na hindi makatayo ng walang hawak, talo na. Time. Round 3, right? Okay, so round 3, consistent naman si Jonas, and still hindi talaga pang battle yung yung baon ni Righteous ay ni Jonas dito. Kumbaga entertainment na lang yung habol ni Jonas. Wala tayong narinig na mga haymaker or punchline. Yung mga jokes, yes, pasok yun, pero syempre since kilala natin si Jonas, alam natin na kaya ni Jonas na pumuntos kahit mga seryoso na bara, 'di ba? Hindi lang yung jokes naman yung yung strength niya ni Jonas 'di ba? Pero yun, feeling ko talaga nagpigil, no? Hindi ito yung todo, hindi ito yung A game ni Jonas sa battle na to. So yun. Righteous one. Grabe yung pilay jokes. Hanga ako sa consistency. Kaya may treadmill sa bahay namin. Regalo yun ng PSP. PSP gym. Sabi niya pa kanina, nagsasabo ako. Fucking shit. Paano pa nagsabo ako, di ko kaya mag-walking trip. Isipin niyo, kara nun. Ano nang yan? Kalimutan ko tuloy yun. Hoy, Jojo.
wala ka na ditong magugoyo. Kung alam ko lang na pagtitripan mo ako yung gabi, binenta lang kita kay Boss Toyo. Langin lang yan. Pero, totoo, ano ba yung special sa ginagawa mo? Bukod sa siguro, mas madalas ka sa akin binabayaran, pero iba pa rin yung ginagawa ng hindi natatawaran. Kasi, naiintindihan ko naman nung sila, Kuya Shernan, tsaka si Husky, pare. Pero nung ikaw na yung nagbihis sa babae, pukin ang ina nagpabuhat ako sa tropa ko, kinailangan ko tumae. Tangin lang yan. Kasi, isipin mo yon, sablay na nga yung tornilyo ni Boss De. Sablay na nga yung tornilyo ni Sir Deo, sinasakyan mo pa. Kaya pala bumibigay siya rito. O, sinasakyan, bumibigay, para lang aking upuan. Alam niyo, pagulong ng pagulong yung tao, kinukonsinti nyo naman. Kasi, bilib naman ako sa komedya eh. Tuwan-tuwa kaya ako pag may halakhakan. Pero kung may utak ka talaga, dapat alam mo kung yung battle talaga yung tinato. Pero kung may utak ka talaga, dapat alam mo kung sa battle sila natutuwa o kung tayo na yung tinatawanan. Huwag ka lang magmaang-maangan. Di ba dati bilib ka naman sa tula na may dieng? Grupo mo, alak ng madre, yung bibigat ng mga tula na pinaparating. Kayo nila Kuya Mag, kaya ni Kuya Pela. Hinanga ako ng todo. Tapos makikita na lang kita ngayon sumasakay sa kalakaran ng mga bobo. Tangina, pag sinasabi ko yung mga gantong bagay sa rap, madalas umay kayo. O baka, hindi mo na lang makita kasi baloktot na ng paa ko yung mata mo. Pag kinikwento ko yung ganito tungkol sa rap, ang mayabang daw ako. Pero dapat kung talagang bumubuhay sa hip-hop, dapat makita mo nilalabang ko kayo. Di ba? Dapat makita mo nilalabang ko kayo. Pero syempre, lalamang yung tengang. Tatawagin akong pilay, autistic, walang alam. Ganyan naman talaga, di ba? Na yung mga makahulugan tula, tinatabunan ng intriga. Yung mga pangarap lang natin dati, pare, kinukuha na ng kapitalista. Hinahayaan lang natin. E paano kaya kung nakakatayo nga talaga ako ngayon tulad ng sinabi mo, may papalag ka kaya sa akin? Kasi kung ako nakakatuwid, lahat magagawa ko. Kung ako nakakatuwid, lahat magagawa ko. Ikutin ko itong buong entablado. Lalapitan ko lahat ng mga tao, hindi lang basta litrato. Kada kanta, baka tumatalong pa ako. Lahat handang gawin, hindi ako magdadahilan. Lahat aabutin kahit walang paraan. Walang mangungonsinte. Araw-araw magpapatindi. Araw-araw din maglalakbay gamit ng mga pangmagaling. Hindi tulad mo tumuwing ba ng paningin. Tangina mo, Jonas, waka pa rin. Kasi, meron kayong 3 kampyon. Pero ano ba ang kinahantungan? Bukod sa iilang mahusay, ano bang kinahulugan? Kaya ngayon, lumalaban kahit sinasabing walang pag-asa. Mga peking away at baril, mga wala kayong tarasa. Inyo na yung peking tikas nyo't kumpletong katawan, di ko pagpapalit sa buhay kong mas makahulugan. Palakpakan tayo at sigawan para kay... Okay, so... wala. Story na lang talaga yon, statement na lang. Wala na tayo masyadong explanation doon. Pinakinggan ko na lang yon. Merong may pinupunto si Righteous doon, no. So yun, wala na masyadong explanation doon. Kitang-kita na all 3 rounds nakuha ni Jonas yung battle na to. So yun, bigyan ko ng 7 points si Righteous doon. Still walang haymaker or punchline na masasabi nating dumiretso or sumugat sa isang Jonas, no. So 7, 6, 7, 13 plus 7, 20. Tama. 20 points para kay Righteous. Kay Jonas naman, 24. 8, triple 8 yun. So 24 to 20. All 3 rounds, Jonas. Jonas at Righteous one. Ang mananalo sa laban na to ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus. Ang boto ng Urado, 5-0. Panalo si Jonas. Palakpakan natin si Righteous One, puta, ang tagal dumating. Gago. Ito lang magpasalamat si PSP sa pagkakataon na to. Supportan niyo po yung galaw nila.
Yeah. Yeah. Putang Okay, so that's it, no? Yung judgment na ito, yung lagi nating ginagawa sa PSP, di natin sinasama yung judgment. Pinapanood ko na lang siya off-cam. Okay? So, yun. All 3 rounds, Jonas. Wala na masyadong explanation. And then, hanap tayo ulit ng mga battles sa PSP. Tapos reviewin natin. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.